Kontesera sa panulit ni Mamang J. Nako, kaloka ka te. Mabilis ang pagpapaypay ni Mamang sa sarili. Pagkakataon mo nang manalo. Ang ganda ng tanong na ibinigay sa'yo tapos ibang pagtalak mo. Di ko na to carry. Maha-high blood ako sa'yo. Pulyaw niya sa akin na may halong pag-irap. Kasi naman, Mamang, matuto tayong ibigay kay Pedro ang kay Pedro. Hindi na para sa atin yun. Mahinahong pagpapaliwanag ko. Pangarap ng mga pusong babaeng makasali sa Miss Universe o kahit anong international pageant. Pero kasi, naniniwala akong hindi na dapat dahil hindi na kinakailangan ng ganun. Kaya ang isinagot ko kanina, hindi ako pabor sa pagsali ng mga trans woman sa pa-contest ng mga babae. Nakita ko ang reaksyon ng mga tao. Pati ang mga kasamahan kong mga bakla hindi makapaniwala sa isinagot ko. Hello? Pangarap nga ng lahat ng trans woman at mga bakla ang pagkakataong maipakita sa mundo na babae rin kami kung ituturing. Yun nga lang, naniniwala pa rin akong ang kay Pedro ay kay Pedro, ang kay Juan ay kay Juan. Ewan ko sa'yo. Basta, sa susunod na 2 linggo may pa-contest ulit. Isasali kita. Sana naman, ayusin mo sagot mo. Sayang kinis, puti at ganda mo kung sa Q&A ka lang matsuchugi. Umalis siya pagkatapos. Naiwan akong nakatunganga sa harap ng salamin. Puno ng kulirete ang aking mukha. Babaeng-babae ang ating niyo. Puti sa kurba at hinaharap na dala ng laksa-laksang tableta at pagpapaopera. Sa ganun ang pananaw ko. Saad ko sa sarili. Hoy, bakla! Pagkuha ng atensyon ng isa sa mga nakalaban ko. Bigla niyang hinablot ang mahaba kong buhok pagkaharap ko. Napakasakit ng sabunot niya ngunit hindi magpapatalo Ketch. Sinabunutan ko rin siya sabay hampas sa braso o kung saan man siya tamaan. Hindi ko siya maintindihan. Siya ang panalo tapos susugod-sugod siya sa akin? Hindi po pwede yon. Ang pangit-pangit ng sagot mo. Ba't ka nagpa-opera kung hindi ka rin pabor sa pagsali ng lahi natin sa pageantry ng mga babae? Isa sa pinaglalaban natin yon, kaloka. Panunumbat niya. Hindi pa rin niya inalis ang kamay niya sa buhok ko. Itigil mo yan, bakla. Huwag mong sasaktan ng alaga ko. Pag-awat ni Mamang. Kararating lang niya. Hindi tayo si Juan o si Pedro. Mga Maria tayo. Maria! Pahabol nito sabay alis. Yan na nga ba sinasabi ko? Ba't ba kasi sa lahat ng pwedeng sabihin, yun pang sagot mo? Pasensya na po, Mamang. Sa susunod, ayusin ko na talaga. Tanging isinagot ko na lamang. O siya, sige. May 2 linggo ka para maghanda sa susunod na contest. Tinitigan niya ako at nagwika. Nagiging tuwid ka na ba? Tapos, kaya ganun ang sagot mo kasi alam mong hindi na may babalik ang Junjun mo kaya kinukontra mo ang kaligayahan nating mga trans woman? Hindi po. Babae ako. Pagsisiguro ko sa kanya. Lumipas ang 2 linggo at nandito na naman ako sa harapan ng salamin. Pinupuno ng kulirete ang mukha para lalong gumanda. Siyempre, kasama ko si Mamang na todo alalay sa akin. Mamang, pagkuha ko ng atensyon niya, nahinto siya sa pag-ayos ng buhok ko. Pang babae tong contest na to eh. May pag-alinlangan kong sabi. Malamang kasi hindi pa nakalilimutan ng mga tao ang sagot ko noong nakaraan. Tapos heto ako sumasali sa pageant at ng pinaghalong bakla, babae, trans woman. Ano ka ba? Masabi mo babawi ka? Ito na yun. Naku, Mamang, siguro di pa rin makaget over yung alaga mo nung nakaraan. Kasi naman, ang pangit ng sagot, halatang di nag-iisip. Pagsambat ni baklang ang lakas kong makasabunot. Sigurado akong may tanong nakapareho nung tinanong sa'yo. Huwag ka na ulit sumangayon, ha? Para matalo ka ulit at masabunutan ka ng maraming bakla. Idinaan ko na lamang sa malalim na buntong hiningang inis ko sa baklang iyon. Hindi naman mababago ang pananaw ko. Dumaan ang ilang minuto at isa-isa kaming rumampa. Nagpatalbugan,
sa pagpapakitang gilas sa mga talento, hanggang sa pinalad ako makapasok sa top 3. At kung susutehin din ang tao, kasama ko si bakla. Kasalukuyan ko siyang kinakausap ng host para sa kanyang katanungan. Interview pa lang, marami nang sumusuporta sa kanya. At nung oras na ng pagsagot niya, nagpigil hininga ang lahat. Ano ang tingin mo sa ganitong patimpala kung saan sumasali ang mga babae at ang mga pusong babae? Para po sa akin, isang magandang oportunidad ang magkaroon ng ganitong patimpalak kung saan magkasama ang mga bakla, tulad kong trans woman at babae. Kasi para po sa akin, ito ang simula ng paunti-unting pagtanggap ng lipunan sa aming ipinanganak na lalaki ngunit may pusong babae. Nararamdaman ko ang pag-usbong ng pagkapantay-pantay at pagkilala sa pagkakilanlan na aming pinili. Sa ganitong pamamaraan, namamatay ang diskriminasyon at sa halip na ito ay mamayani, kabutihan ang tumutubo. Isang karangalan na tunay namang ikinatuwa ko ang makasali sa magandang oportunidad at simula. And I, thank you. Nagpalakpakan ng lahat. Totoo ang lahat ng sinabi niya. Ngunit kung isipin, pagkakilala o pagkikilala at pagkakapantay-pantay rin kung ituturing ang magkakaroon ng mga gay pageant at establishmentong pagmamayari o para sa amin. Hindi lang sa beauty pageant yun makikita. At saka, maaring makasali kami sa ganoon pero hindi pa rin tanggap ang lahi namin. Uusbong at uusbong ang diskriminasyon kung mararapatin. Tinawag na ako ng host. Sa pagkakataong ito, nakaramdam ako ng pagkalula sa harapan ng mga tao. Ewan, basta ko na lamang yung naramdaman. Marahil sa gulong-gulo na ako sa kung ano ang mga nasa isip ko o dahil naisip ko pa rin ang sagot ko nung nakaraan. Ano nga bang basehan ng pagiging babae? Ang pagiging babae nasa diwa, gawa, at kung ano ang iyong nararamdaman. Hindi basehan kung ano ang kasarian meron ng isang hinilalang. Marahil, naalala niyo ang mukhang ito, isang transwoman na hindi sumang-ayon sa pagsali ng kauri ko sa pageantry na pangbabae lamang. Dahil para po sa akin, hindi na dapat kasi hindi naman kinakailangan makasali para kami ay matawag na mga babae o matanggap o kaya ay makapamuhay alinsunod sa pagkakilanlan aming pinili. Babae kami kasi babae kami. At hindi dahil sa malayong pagsali sa mga pa-contest na kasama ang mga babae. Kaya ang basihan ng pagiging babae makikita sa inyong diwa. Kung ano ka at sino ka. Kaibang tunay ang aking pananaw. Ngunit kung ang pagsali sa patimpalak ng mga babae at ang sukatan din ng aming pagkababae o kung kami ay naituturing na kapantay nila, hindi ako kailanman sasang-ayon dahil ang ganoong pagtanggap o validation ay nakukuha at nakikita sa mga maraming paraan. Babae kami dahil babae kami. And I, thank you. Uhaw kami sa pagtanggap subalit hindi dapat yun maging hadlang para makita namin ang tunay na sukatan ng pagiging babae. Yun ay nasa kung ano ang nandoon sa kaloob-looban naming mga bakla o transwoman. Manalo o matalo, panalo pa rin ako dahil sa nagkaroon ako ng pagkakataong maipahayag ang sariling pananaw. Wakas.